Sinimulan na sa Cebu City ang unang APEC Structural Reform Ministerial Meeting. Mga ginagawang reforma simula noong taong 2010, susuriin ng mga leader mula sa 21 APEC economies. Ang detalyeng ihati ni Jade Miguel. APEC Structural Reform Ministerial Meeting o SRMM dito pa rin sa Cebu City. Ito ang pangalawa pa lamang sa ginanap na SRMM simula noong 2008 na isinagawa naman sa Australia. Sa SRMM na ginawa ngayon dito sa ating bansa, i-review ng mga ministers mula sa 21 member APEC economies ang kung ano na ang naging pag-usad simula noong nilunsad ang APEC New Strategy for Structural Reform noong 2010. Ngunit ano nga ba ang tinatawag na structural reform? Ito ang pagpapakilala ng mga reforma sa polisiya at regulasyon sa gobyerno para mas mapadali at mapabilis ang transaksyon, partikular sa aspekto ng kalakalan. Nanap kanina na Regional Conference of Services Coalitions and Services Industries, ibinahagi ang mga best practices ng mga bansang kabilang sa APEC at ang mga suwestyon nila para mas magkaroon ng inclusive growth. Isa sa mga rekomendasyon nila ang mutual expect and inspect sa pagitan ng gobyerno at ng pribadong sektor na sisiguro kung na-deliver ang mga serbisyo na kailangan sa magkabilang panig. Let them expect the government and inspect the government. But the government also expect from them and inspect, because a lot of the problems is from the private sector. They have cartels in transportation, right? They have all these things. So you've got to make sure that there's mutual watching, mutual expectation, and that's got to make sure that we have services at the core. Upang mas maabot sa ibaba ang pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa, naniniwala sila na dapat mag-focus palalo sa pagpapalago ng small enterprises o SMEs dahil malaking parte nito ay kinabibilangan ng kababaihan at kabataan. Samantala, ibinahagi naman ng Chinese Taipei ang dahilan ng pag-unlad ng kanilang Information and Communication Technology o ICT sector. Ito raw ay sa pamamagitan ng pag-develop at pagpapaganda ng kanilang public infrastructure, pag-boost sa capital investment at pagbubukas sa pribadong sektor. While ICT seeks innovation in modern technologies and design, the OEM/ODM model enables Chinese Taipei to provide integrated services, such as electronic manufacturing service. I would like to point out that the strengths in the ICT sectors depends largely on the development and the quality of public infrastructure in Chinese Taipei. Sa mga susunod na araw, asahan pa mga serye ng diskusyon ukol sa structural reform na magiging bubuing post-2015 agenda para sa ASEAN region na magiging gabay ng APEC economies mula taong 2016 hanggang 2020. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.